Today ay pupuntahan natin ang mainit at kumukulong tubig dito sa Manito, Albay. Kumukulo. Sa aming patuloy na pagsasaliksik ng mga kakaibang lugar sa Pilipinas ay natuklasan namin ang 3 lugar sa Manito, Albay kung saan sobrang init at kumukulo ang mga tubig sa dagat, sa lawa at sa sapa. Wala man tigil yan na kulo at saka usok lang naman nagbabago dyan eh. Pag mainit yung panahon, yung usok niya nawawala. Tingnan mo po, wala na yung usok ko. Medyo na yung nagbabago na. Pero yung init niyan, talaga yan, mainit. Mula San Francisco, Quezon kung saan pinuntahan natin ang lumubog na Japanese warship sa karagatan ay naglakbay kami ng halos 7 oras papunta sa Manito, Albay, Bicol Region para puntahan ang mga kamanghamanghang mga kumukulong tubig. So mga apo nyo, after ng 7 oras na biyahe mula San Francisco, Quezon, ay narating din natin itong lugar ng Manito kung saan nandito ang tinatawag nilang Inang Maharang na kumukulong tubig talaga. Samahan nyo kami, puntahan natin at ipapakita namin sa inyo kung talaga bang kumukulo itong lugar na ito. Tara, puntahan natin. Na-miss ako dito pa lang sa malayo. Eh kitang-kita na agad natin yung pag-usok. Sobrang kapal ng usok. Matindi. So, dito, ayan, makikita natin na talagang may nakalagay na signage na bawal talagang sobrang lumapit kasi sobrang init. Talagang matinding init. At lalo na daw ngayon kasi umuulan, kaya yung pag-usok ay lalong mas matindi. Usually, kuya, itong pagkulo nitong area na to, tuwing anong oras lagi kumukulo yan ng ganyan? I mean, yung malakas. Ay, yan, ganyan na yan. Tuloy-tuloy talaga. Stable na yan. Yung usok niya, Oo. pero yung usok mas lumalakas. Yung usok lang yung lumalakas pag gaya nito umulan, at saka pag umagang-umaga. Oo. Mga alas 5, alas 6, ganyan, malakas yan. Matindi talaga, no? Abot sa taas yung usok dyan eh. Grabe. Parang nababalot ng yung mga kahoy di yan makita. First time ko makakita ng ganito ng malapitan na talagang matindi yung pagkulo. OMG. So ito mga kapo nyo, makikita nyo rito na talagang sobrang kapal ng usok. Ayan, makikita nyo ang bawat paligid niya ay kumukulo. Ayan. So meron ditong isang parte na talagang halos parang nasa planta yung kulo ng tubig niya talaga. Matindi talaga. Tara, lapitan pa natin ng medyo malapit. Ayan, kita nyo. So dito mararamdaman natin yung mararamdaman mo talaga yung init nung hangin na galing sa kanya talaga. Ayan makikita nyo na halos umiitim na yung paligid niya. Yung amoy nito, maamoy nyo talaga na parang amoy asopre yung usok. So hindi natin alam kung okay ba to sa kalusugan o ano, pero talagang mararamdaman nyo yung init dito sa paligid na to. At dito sa mapapansin nyo, dahil dun sa sobrang init, galing dun sa ilalim ng lupa ay bumibitak na yung mga simento. Ayan, so medyo delikado dito, kaya kailangan natin ng safety rin. Ayan, mapapansin nyo, walang ibang, talagang ang daming butas. Sa tansya may ba kung ilang butas ang laman talaga nito? Marami talaga. Kasi dyan, meron pa dyan isa. Oo. Kasi mga gilid ng ilog, meron dyan mga maliliit. Meron pa rin talaga. So ang sabi nila, ito ay parang ng bulkan. Oo, parang crater. Crater ng bulkan. Grabe, no? Tindi. Pero nakakapagtaka, kahit na mainit, meron pa rin nabubuhay ng mga damo-damo, no? Yan damong yan. Sa mainit din nata yan eh. Okay. Hindi mo namamatay yan. Kaya nga, nakakapagtaka, oh. Lapit-lapit. Wow. Sana yung ganyan. Sobrang lakas. Alam nyo, nakakagulat na merong ganitong kalakas, oh. Ayan, oh. Talagang hindi kukulo yung tubig kung hindi kataas yung pressure sa ilalim ng lupa. Pero dito makikita natin talaga na halos tumatalsik talaga yung tubig pataas at ang usok matindi. Ayan, oh. Halos natatakpan na yung buong kabundukan dito na wala ka na talaga makita. Sobrang lakas ng steam. So mga po nyo, pansin nyo, habang tumatagal, lalong lumalakas yung usok niya na halos hindi na kami makita dito.
At dito sa kabilang side, at doon sa kabila, mapapansin nyo yung tubig niya, kulay brown na talagang halos kulay lupa. Hindi natin alam kung bakit, kung gano'n ang kulay, pero halos wala talaga kayong makikita sa paligid nito ngayon kung hindi puro usok na para tayo nasa loob ng isang sauna bath na talaga yung singaw na galing sa lupa ay napakainit. So amazing talaga. So isa lang ibig sabihin nito, merong mainit na pressure na nagmumula galing sa lupa na dito sumisingaw. Hindi natin alam kung galing ba siya sa bulkan o ito ba ay isang bunganga ng isang nananahimik na bulkan. Pagkatapos naming makita ang kumukulong tubig dito sa Inang Maharang, Manito Albay, ay dumiretso kami sa tinatawag nilang Nag-Asuli, kung saan dito ay napakainit at umuusok ang tubig sa loob ng lake. So andito na tayo mga kaponyo at narating na natin yung daanan papunta dun sa lake. Pagdating nyo dito ay makikita nyo agad yung warning sign na talagang warning extremely hot water. So bawal maligo. At dito makikita natin yung buong structure ng buong lake. Ayan, sa tarpaulin na to. At dito sa kabilang side, ito yung pinakadaanan papunta, pababa doon sa may lake para mas makita natin ng ayos kung ano ba yung tsura ng lake. Tara, babayin natin. So talagang umuusok talaga siya, no? Hindi po hawakan yung tubig. Tolerable naman po init niya. 64 po. 64 64 degrees. degrees ang ano ng tubig. Yung iba nga po, nagmababa dyan po unti-unti lang. Kasi therapeutic water po siya. Okay, so talagang Sabi, ano mataas din. ang sulfur niya. Opo. Para kayo nagpapus pa pagkatapos. Masarap sa pakiramdam. Pero yung ano, hindi naman masama sa katawan, sa balat. Ay, hindi po. Okay naman siya. Basta ano naman po, tolerable po ang init niya. Basta konti-konti lang po. Yung kaya nyo, angat nyo naman. Kaya Okay. nyo, angat nyo naman po. Hindi nyo mapibababad ng... Pero yung talagang yung usok nito, mas ano to? Mas pagi po siya pag mausok po siya, lalo pag maambon po o kaya malilim. Gawa nung lamig sa ibabaw, tapos yung init Mm, nung lalabas lalo. niya. No? Pero po ngayon, mausok siya, pero mas mausok pa yan. Pero yung init, saan nanggagaling yung init Sa na yan? ilalim po, may bukal po yan sa ilalim ng pinanggagalingan niya. Kaya po ang init niya po, hindi po bumababa yan. Mabuti pa po tumaas, hindi bumababa yan. Okay. Pero ito, mga ponyo, kung titingnan nyo mabuti, kumpara doon sa Inang Maharang, mas mainit talaga doon kasi talagang bumubulwak yung tubig doon. At talagang yung pressure hindi talaga mapigilan sa pag-angat. Pero dito naman makikita nyo, ayan, makikita nyo yung usok dito. Ayan, makikita nyo. Talagang yung ibabaw nung lake, kahit na mainit, makikita nyo talaga na talagang umuusok talaga siya. So sabi ni Kuya, pwede daw hawakan. So subukan natin, tara. I-ano natin yung tubig natin para maramdaman natin kung ano nga ba kainit. Wow. Oh. Mainit din. Hindi rin nga pwedeng ibabad talaga. Unti-unti lang siya. Wow. Kasi pag nagbabad ka dyan, sir, ma-adapt mo naman yan eh. Unti-unti. Mamaya-maya, makakababad-bad ka. Masasanay na siya. So ito, pansinin nyo dito. Tingnan nyo dito. Unti-unti, yan, makikita nyo sa tubig. Merong talagang bumubula rin siya sa mula sa ilalim. May lumalabas din talagang bula. Ang init. Mainit din. OMG. Mainit. Hindi rin pwedeng tumagal talaga. Pero sir, yung so kung ganyang kainit siya, possible na makaluto ka rin ng itlog talaga dyan, Opo, kaya lang, ang itlog po dito, maximum of 15 minutes. 15 minutes. Opo, luto po siya. Okay, so yun, doon pa lang malalaman na natin yung pagkakaiba ng dalawa kasi doon sa Inang Maharang, ang sabi nung kausap natin doon, 1 minute, kaya lutuin yung itlog. So dito, 15 minutes, pero mainit. Opo, kasi ang kulo ng itlog, di ba nagpakulo ka, 100 po yan pag tumukulo. Ito kasi 64 lang po siya, kaya Okay. kailangan matagal-tagal. Alright. Grabe, mainit talaga, pero masarap sa pakiramdam. Sarap talaga po. Masarap. So dito, mapapansin nyo dito, bukod doon sa lake, mayroong mga maliliit na butas na, ay malambot pala to, no? Ayan, kita nyo, ano din siya, talagang bumubugulwak din yung pressure sa ilalim. Ayan sir, kung nakikita yung nagbabubbles na yan. Ayan, oo. yun. Oo, tama, bumubula nga, no? Wow. Grabe yung init. Sakto lang, pero hindi ka talaga pwedeng, Nakikita niyo. hindi ka pwedeng magbabad. So dito, ayan, makikita nyo. Pero nakakapagtaka dito, kuya, itong mga kulay pulang ito, saan to galing? Ba't nagiging kulay pula siya? Kasi po, luto na po siya na mainit. Ah, Yung iba okay. nga po, kumukuha dyan para gawin mud pack daw. Ah, Kasi babad po siya sa sulfur. okay. So yan, makikita nyo mabuti yan, unti-unti, mayroon talagang lumalabas na pressure. Pero itong mga batong to, pwede naman siya tungtungan. Opo, ano po yan sir? Tumigas na putik na po yan. Kaya, matagal na panahon na po. Kaya po, safe po siyang apakan. Okay, yun. Tara, lapit tayo.
Try natin tungtungan tong mga bato at makalapit tayo. Okay. So hindi rin talaga pwedeng tumagal kasi pag tumagal kayo, nalaglag kayo rito, sobrang init din. Hindi rin biro yung init niya. Pero ang ganda ng structure. Pwede siyang gawing talagang hot spring na pwedeng liguan talaga ng tao. Maganda yung tsura, yan. Pero ito, hanggang saan to, kuya? Ito po, galing dito, ang ang tapon ng tubig nyo, papunta po rin sa dagat. Dagat na. Opo, papunta po rin sa dagat. Ngayon po, doon po parang may babagsakan na pier po siya, parang kinulong. Doon po mababagsak yung init niyan. Kasi may balak po sila na gawing hot spring doon po sa baba, yung dagat tsaka yung magsasalubong po yung init. Okay, para yung tubig Balak pa lang doon, po. mainit talaga. So yun, so sana magkatotoo, sana mangyari para yung mga pupunta dito sa Manito, Albay, meron silang mapupuntahan na hot spring. Napakaganda, napakainit sa tubig. So safe naman daw sa balat at hindi naman daw delikado, kaya sana matuloy yung plano ng Opo, yung tourism. mayor po namin kasi rito, yun po ang ang itututukan niya, yung tourism po naman ito para makilala po lalo. So mga po nyo, ngayong taon ay nag-set tayo ng goal para ma-reach natin ang 1 million subscriber. Kaya ngayon, kung nagustuhan nyo ang ating mga video at gusto nyo pa ng ganitong mga klaseng video, malaking tulong ang inyong subscribe at like sa ating video. So sana matulungan nyo ako na maabot natin ang 1 million subscriber. Ayon sa nangangalaga nitong Nag-Aso Lake, bukod sa kumukulong lake, meron daw dito na hindi masyadong napupuntahan ng ating mga kababayan na isang Japanese tunnel. So magulat din ako doon na meron palang ganun dito sa lugar na to. So pupuntahan natin kung ano ba yung tsura nitong Japanese tunnel na to. Ginawa ito ng mga Hapon nung panahon ng World War II. Tara, puntahan natin. Tara sir, puntahan po natin. So dito naman so far, wala naman kayong mga nakikitang Wala naman sir, dati kasi ito, masukal to. Madadaanin natin dyan, bamboo. Oo. Dati marami natatakot dito kasi matatanda, di ba, may mga pamahiin, may nakikita raw kapre, white lady noon. Ngayon kasi nung natutukan na to ng turismo, pinalinis na ni Mayor, pinadevelop na. Wala naman kaming na Yung isang trabador dito dati, sabi nagkasakit, hindi na bumalik kasi sabi na na matanda dito. O kaya naengkanto. Yun lang naman. Pero kayo, wala naman kayo. Wala naman po kasi pabalik-balik kami rito eh. Ito sir, may papakita ko sa inyo rito. Ito. Tara. Papakita ko si Kuya ito. Nakikita niyo yung butas niyan. Okay. Kuhanan niyo yung picture sir. Galing sa ilalim niya, malalim yan sir. Connecta yan doon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito. Dito, makita nyo, kumukulo yung putik. OMG. Grabe. So, kita nyo, umuusok talaga. Kitang bumubugalwak yung putik dito. So, gawa ito ng kalikasan, hindi ito gawa ng tao, itong butas ito. So kusang lumulubog yung lupa rito. Bukod dun sa mga, siyempre magubat to. Meron bang mga creature o mga anong nahuhuli dito, yung mga hayop? Meron mga hayop dito sir, bayawak, ganun po, ahas. Pero pinagbabawal namin dito sir kahit anong activities na ganyan na, may mamamarel o kaya mahuhuli niyan. Kasi, di ba po bawal na dati yan. Kaya hindi po namin sinutolerate yung ganyan. Pati ahas meron din dito? Opo. Pero takot naman sa tao yan sir, hindi naman lalapitan. Okay. Yan. So ito, sir, dahan-dahan lang kayo. meron dito. Ingat tayo. Dahan-dahan. Medyo magkatuna ata to. Sana kayanin yung isang kasama natin. Kaya ka dito? Delikado. Ayan. Wow. So hindi. Ayan. Ito. Sir, gilid. Gilid lang ang daan natin. Wow. So, medyo malayo nararating na natin. Nasa gubat na talaga tayo. Ano pa tayo kalayo, sir? Malapit na sir. Malapit na po. Pag taas natin dyan yun. Wow. Nakakapagtaka lang na sa ganitong klase ng lugar may madidiscovering Japanese tunnel na possible talaga na pinagtaguan talaga, no? Opo. Nung panahon. Pero yung kwento dito sa tunnel na to, I mean yung na ano na ba talaga, na confirm na Japanese tunnel talaga to? Opo, kasi nag-base lang naman po. Ito po to sir. Nag-base lang po kami sa sa kwento ng matatanda po. Wow. So ito mga kapo nyo, after ng 15 minutong paglalakad ay narating din natin
itong tinatawag nilang Japanese tunnel. Ayan, so napakadilim. Wala tayong makita. OMG. So ito, kung titingnan nyo mabuti, ang init ng hulab ng ng loob, no? Oh, talagang imposibleng mapasok itong tunnel na to kasi ngayon pa lang, ramdam nyo na wala talagang hangin sa loob. Napakainit. At siguro nga dahil yung tubig na nanggagaling dito ay mainit na mainit talaga. OMG. So wala tayong makita dito. Napakadilim. So tingin ko hindi na siya safe na pasukin kasi parang halos babagsak na yung pinakaibabaw nitong tunnel. So kung mapapansin nyo dito, mainit pa rin yung tubig. Kaya yung hulab pa rin talaga. Napakainit pa rin talaga ng mararamdaman nyo dito. So sana lang mapasok talaga to, papag-aralan ng mabuti at mali natin meron silang makitang historical na mga gamit pa ng mga Hapon na posibleng tumira dito sa loob ng tunnel. Nakakamangha lang talaga sa tabi ng lake meron ganitong klaseng tunnel. So sir, anong plano ng gobyerno dito sa tunnel na to ngayon? Ngayon sir, wala pa naman po silang pinaplano niyan kung anong gagawin niyan kasi gusto pa lang po nila ma-preserve muna yan. Oo. Kasi pag ginalaw mo yan, hindi na po siya original. Wala na po siyang wala pa naman pong binabalak niyan dito. Basta po, na-open lang po to, maayos lang po to. Tapos pwede lang magpa-picture muna dyan sa bungad kasi mas delikado nga po sa loob. Pero never pa nilang napasok yung loob ng tunnel. Wala na pa yan. po kasi nakita niyo naman po kung gaano kainit sa loob. Wala siyang oxygen. Kasi ang entrance lang po ng oxygen niya is dito sa entrance. Oo. Sa exit po, natabunan na yan eh. Oh, Kaya po wala na pong pumapasok ng oxygen doon. Kaya mainit na po siya rito. okay. Nagpapasalamat po ako sa buting mayor namin, si Mayor Rebecca Chen. Dahil kung hindi po sa inyo, hindi masyadong nabigyan ng pansin tong tourist spot natin dito. Maraming salamat po. Invite ko po kayo, sana makapunta po kayo rito. Sumunod lang po tayo doon sa mga guide, kung ano po sinasabi, para po iwas, disgrasya tayo. So mga kaponyo, natapos na natin na ikutin itong nag-asulik. Ang susunod naman natin pupuntahan ay ang Boiling Sea, kung saan dito kumukulo naman siya sa gitna ng karagatan. So mga kaponyo, sa wakas ay narating natin itong tinatawag nilang Boiling Sea. Kung mapapansin nyo sa kabilang gilid na yon, merong kumukulo doon, may umuusok. So andun yung sinasabi nila na boiling water dito sa may karagatan na ito. So puntahan natin para mas makalaman natin at mas makita natin ng malapitan kung ano bang itsura ng kumukulong tubig na ito. So mapansin nyo rito, palapit tayo ng papalapit, mas lalo natin nakikita yung usok ng tubig na ito. Talagang matindi din yung usok talaga niya. So meaning talaga, sobrang init ng tubig. At maraming naikwento yung mga residente na nandito about dun sa mga pangyayari dito. At madalas daw ay meron ding mga na-aksidente na tapak yung mga paa nila sa mainit na tubig. So dito mga kaponyo, napansin lang namin sa dinaanan namin, merong parang halos talagang itim na mga buhangin. So hindi natin alam, ayan, pansin nyo, may kumikislap-kislap pa yung mga buhangin yan. At talagang sobrang pino. So hindi ko alam kung bakit ganito yung kulay niya, which is sa kabilang side ng dagat, kulay brown naman. Na talagang hindi naman siya putik, kumbaga lupa sa tabing dagat. Sabi nila, bago natin marating yung pinakamalapit na area, saan natin makikita yung kumukulong tubig, kailangan natin tumawid ng isang maliit na ilog. Mababa lang naman daw. So tara, para makita na natin kung ano ba itsura nito. Ito lang yung pinakamalapit na daan. Tara. So sa wakas nakatawid tayo sa may ilog, nakahanap tayo ng way na medyo madali, kundi yung mga nakapatas na bato sa gilid ng papunta sa ilog. So ito, tara. So dito pa lang nararamdaman na natin yung init nitong kumukulo na to. So ngayon walang masyadong tao rito at ingat tayo dahil lang kabilin-bilin na ng mga residente dito na wag masyado tayong lalapit kasi talagang dumadating sa pagkakataon na itong kumukulong to ay pumuputok talaga siya ng napakataas. OMG. So yan, medyo putik na yung dadaanan natin. Pero try natin kung hanggang saan ang kaya nating lumapit
lalapit tayo para mas makita natin ang malapitan. OMG. Wow. Wow. So, maswerte tayo kasi naabutan talaga natin siya ng low tide at kitang-kita natin yung itsura nito. Kumukulo na to. Wow. Napakadelikado talaga. Kumukulo talaga siya, oh. Ayan, mga kaponyo, kita nyo. OMG. Grabe. Tingnan nyo mabuti, oh. Talagang tuloy-tuloy yung pagbulak ng tubig. At dun sa dulong yon, kung mapapansin nyo, grabe, para siyang, alam mo yung nakasalang sa apoy na tubig na talagang tuloy ang pagkulo niya. So, napakadelikado dito. So, kung papansin nyo nito, ayan, may isang kumukulo. Dun sa kabila, meron din. Marami din. Pero syempre, mas marami dun sa inang maharang kumpara dito. Pero kung titingnan mo mabuti, parang sobrang init talaga nito. Napakainit ito kung titingnan natin mabuti. So, ingat lang kasi baka mamaya meron tayong matapakang napakalambot. Oh. So, kwento ng mga nasidente dito, madalas merong na-aksidente. At meron na daw nangyari dito na isang baka na napunta rito at nahulog doon sa tubig. Talagang naluto daw talaga yung baka. At meron ding mga pangyayari din daw na aso naman ang nalaglag dito sa tubig na to. At talagang namatay itong aso na to. So, ingat-ingat tayo. Hindi tayo pwedeng sobrang lapit. Kaya meron pala tandaan na ganito, na kahoy. Hanggang dito lang tayo. So, ito nilagay nila to para palatandaan kung hanggang saan lang tayo pwedeng umikot dito sa mainit na kumukulong tubig na ito. Nakakapagtaka lang talaga na sa gitna ng dagat, merong ganitong klase ng butas na patuloy sa pagkulo ng tubig. Tingnan nyo mabuti, oh. So, hindi ko na masyadong malapitan. Medyo delikado na. So, kung ikutin natin, tingnan natin sa kabila. Tara. OMG. So, hindi ko alam. Parang matigas naman yung parte na yun. So, sa gilid, sa paligid pa rin, marami pa rin kumukulo. Oh. Ayan. So, tingnan nyo. Kung mapapansin nyo rin, mga kaponyo, yung paligid nung kumukulo na yan, merong parang mga buhangin na lumabas na sa ibabaw. Na puno na sa... Every time na pumuputok siya, naglalabas siya ng mga buhangin katulad nito. Grabe. So yung amoy sulfur, yung naaamoy natin dito ngayon, na nanggagaling doon sa tubig. Sobrang nakakaano talaga. Sa isang banda, kailangan natin mag-ingat talaga para walang mangyaring masama sa atin. So mga kaponyo, ito, nalapitan natin. Medyo matigas naman yung tutuntungan natin. At naaamoy ko talaga yung amoy ng sulfur. So, talagang walang tigil. Grabe yung kidlat. OMG. So, yan. So, hindi na masyadong safe ngayon kasi nasa gitna tayo ng at kumikidlat dun sa parting yon. So, tara. Okay na siguro yon. Salamat sa pagsama sa amin. Subscribe, like this video. Thank you.